Bakit parang hindi kayo nagagalak na nasa bahay-sambahan kayo? Come on. Come on, if you're glad to be in the house of the Lord, give Him praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung blessed dahil nandito siya sa bahay-sambahan ni Lord at wala siya sa, tawag doon, sa may Holy Angel ngayon? U-Days, no? Pag isabi sa katabi mo, masaya ako dahil nandito ka, wala ka sa U-Days. Pastor, mamaya ako pupunta doon. Mag-see you ka muna. Pag may nakita akong di nag-see you sa inyo mamaya, pag isabi sa katabi mo, mag-see you ka muna mamaya. Yung iba, may plano na, Yung iba, tumatakas na, may plano ng tumakas. See you leaders, bantayan nyo sila. Anyways, I'm glad to be back. No, I'm really glad na kasama ko ulit kayo ngayong hapong ito. And I'm excited to preach the word of the Lord. And I pray na kayo rin ay excited matanggap ang salita ni Lord. Amen? So, it is February, sasabihin ko sana, pero January 31 pa rin tayo. Pero grabe ang haba ng January, no? Sino dito nahahabaan sa January? Parang isang year na yung dumaan. Ang dami na natin pinagdaanan, marami na tayong pinagdaanan, marami nang nangyari sa buwan pa lamang ng January, no? Hindi ko alam, but I believe the Lord is still faithful. Tapat pa rin ang Diyos sa buhay natin. Amen? And as we transition tomorrow sa month of February, we are going to talk about a brand new series. Ayan. At since we are in the month of love, sinasabi nila that February is a month of love, ang pag-uusapan natin ay pag-ibig. Amen? We are going to talk about experiencing the best of God's love. Experiencing the best of God's love. How to experience the best of God's love. Dahil nais ni Lord, hindi mo lang malaman na mahal ka niya. Because there is a difference between you knowing that He loves you and experiencing that He loves you. Amen. May pagkakaiba, mga kabataan, listen to me. May pagkakaiba na alam lang natin na mahal tayo ng Diyos at doon sa nararanasan talaga natin siya. There is a much difference. At nais ni Lord, hindi mo lamang malaman na mahal ka niya, nais ng Diyos, maranasan mo yung pagmamahal na yun. Amen. Gusto ni Lord, maranasan mo siya, hindi lang simpleng malaman mo. That is why we are going to talk about how to experience the best of God's love. Paano natin mararanasan ang pinakamainam sa pag-ibig ng Diyos. And what we are going to talk about this specific day, Saturday and Sunday, no? Today tsaka bukas, ang pag-uusapan natin ay ito. Experience the best of God's love through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ. And I know, this might be somewhat familiar sa marami sa atin because we know faith, we know how to love, we know these messages. But let me guide you deeper sa kung saan po ako dinala ni Lord while I was meditating these verses. So let me share you this verse sa mahanap po natin sa Jeremiah 29:11. I believe, again, we are familiar with this, but allow me to show more kung saan po talaga ako dinala ni Lord personally sa mensaheng ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Let us all pray. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Once again, we have gathered together para pag-usapan po ang iyong biyaya, pag-usapan ang iyong pagmamahal. And oftentimes, Lord, dahil sa maraming nangyayaring sitwasyon sa aming buhay, we rarely experience your love. We rarely experience that warm embrace na nanggagaling sa banal na Espiritu. Oftentimes, Lord, because of the things that we experience, dahil po sa disappointments, dahil po sa depression, dahil sa anxiety, dahil sa pag-aalala, dahil sa insecurities na mayroon po kami, Lord, hindi po namin nakikita yung pagmamahal na pinaparanas po ninyo. But right now, I do pray, Holy Spirit, through the preaching of your word, that every hearts will be opened, that makikita po nila, Panginoon, kung gaano po kagrabe, kagandang yung pagmamahal, at kung papaano po ito magpapalaya sa marami po sa atin. Lord, open our hearts. Open our hearts as we receive your word.
Buksan niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Lalabas po kami sa kwartong ito mamaya. Binago po ng iyong pagmamahal. Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So we are very quite familiar sa Jeremiah 29:11. And I believe nabigay yung context nito last Wednesday. That Jeremiah 29:11 is not simply about you being rich. Hindi lamang siya basta ikaw ay magiging mayaman, pero ito pong text na to, nagpapatungkol po siya sa kung paano po kinokontrol ng Diyos ang bawat sitwasyon ng ating buhay, gaano man siya kapangit, nandoon ka man sa lugar na parang wala ng pag-asa, sinasabi ng Diyos sa ating lahat ngayon, may plano siya sa buhay mo. He has a wonderful plan for your life. No matter what mistakes that you have made, siguro po nandun po kayo sa punto na nakagawa kayo ng mga bagay sa buhay ninyo and somehow you feel stuck. Say it with me, stuck. Nandun kayo sa part na parang hindi kayo makaalis kung nasaan kayo because you feel stuck. Everything that you are trying to do doesn't make any sense. At kahit na logical na sa iyong pag-iisip na yung gagawin mong bagay, magbibigay kasiyahan sa iyo, magpapasaya sa iyo, magpapa-prosper sa iyo, despite of them doing those things, you find yourself frustrated and disappointed and still stuck kung nasaan ka ngayon. But let me tell you this wonderful news. Ibinigay po yung Jeremiah 29:11 ni Prophet Jeremiah sa mga tao doon sa Babylon because they feel hopeless. They feel hopeless. Sino dito nakakaramdam ng pagiging hopeless? Somehow you feel hopeless. Merong iilan? Praise God, brother, for your honesty. Yung iba, praise the Lord sa inyo. Punong-puno kayo ng pag-asa. Pa-share naman, oh. Praise the Lord, marami sa atin, punong-puno ng pag-asa. But for people here, for youth that are here this afternoon, alam mo sa sarili mo, nangangailangan ka ng pag-asa. This is the Lord reminding you that there is a hope in Him. May pag-asa po sa ating Diyos. Take note, YDC, look at this. The people in the book of Jeremiah, wala na yung mga bahay nila, sinira. Yung mga ari-arian nila, sinira. Yung temple kung saan sila nag-gather para maranasan nila yung presence ni Lord, nasira. Yung wall of protection kung saan sana nakakaranas sila ng security, nasira din. Therefore, lahat ng pwedeng sandalan ng mga exiles, nawala. So they feel hopeless. Are you that person? Nakakaranas ka rin ba ng ganon? Then, ang sinasabi ni Lord sa atin through this message, I have a plan for you. May plano ako para sa'yo. And that is to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ang ganda lang ng sinabi po dito sa outline namin. And wala po siya sa screen. Pero let me share this with you. Gusto ko mapakinggan nyo siya. Tingnan nyo to. Hardship is never a sign of abandonment, but a purposeful season in a large story that finds its true hope when we seek God with all our hearts. Nagkakaroon po ng sense of purpose ng layunin ng ating mga buhay kapag hinahanap po talaga natin ang Diyos. And that is why the Lord wants you to experience His best love. Amen. Ayaw ni Lord na maranasan mo lamang yung simpleng pag-ibig na nararanasan mo tuwing kinikilig ka sa crush mo. And maybe some of you are tired of hearing us pastors, sina Kuya AJ, sina Pastor Joshua na pinipreach to ng paulit-ulit sa inyo. But that is what we are doing. We try to find contentment sa mga taong hindi naman po mabibigay yung contentment sa atin. We settle for less. You settle for less. Nagsisettle tayo sa mga bagay na hindi naman po makakapagbigay saya sa buhay natin. That is why the Lord wants us to experience His love. Amen. YDC, yung pong prayer ni Kuya AJ kanina, yung lumalim tayo, yun din po yung panalangin ko sa ating lahat. So are you ready? Handa na ba kayo? Bakit parang hindi? Sorry. Chill. Chill.
Eto na. So first point, let's learn from the word of the Lord. You can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ as you acknowledge Him as your Lord and Savior. Acknowledge Him as your Lord and Savior. Ibig sabihin po neto mga kabataan, we will not experience the best of God's love if we do not acknowledge Jesus as our Lord and Savior. Kung si Jesus po ay side quest lamang ng buhay mo, hindi mo po mararanasan yung matinding pag-ibig na nais niyang iparanas sa'yo. Kung karagdagan lamang si Kristo sa buhay mo, if simply Jesus is an addition to your life, karagdagan lamang, something lamang na kailangan mong gawin tuwing Sabado kasi mag-a-attend ka lang ng church, then you will not experience the best of God's love. Because for you to experience the best of God's love, you have to acknowledge Him as Lord and Savior. Kinakailangan mong i-acknowledge ang ating Panginoon bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Amen. Are you there? Because listen to me, YDC. Anything that is outside of Christ, lahat ng mga bagay na wala kay Kristo, magiging miserable ang buhay mo. It will fail. It will fail. Anything outside of Christ will fail. Kaya nga sabi po dito sa Acts 10:43, all the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. This is Apostle Peter talking to guy named Cornelius. Kilala niyo si Cornelius? Sino dito nagbabasa ng mga Bibles nila? Sino dito familiar kay Cornelius? Si Cornelius po ay isang hentil. Hindi po siya nananampalataya sa Diyos. But he's doing good for the sake of God. Pero pinapakita po ng text na to na hindi po sasapat yung mga mabubuting gawa mo, kapatid, para maranasan mo yung kapatawaran ng Diyos. Look at this. All the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sin through His name. Ibig sabihin po neto, sinasabi ni Apostle Peter, all of the prophets from the Old Testament, sino man nakakilala niyong propeta magmula ng Old Testament, they are looking forward to Jesus Christ forgiving us sa ating mga kasalanan. Yung mga propeta from the Old Testament, people from the Old Testament, name it. Name a prophet. He is prophesying and he is hopeful that one day when the Messiah comes, when He died on that cross and resurrected again after 3 days, sinasabi po ng mga propetang ito, sinasabi nila, there will be forgiveness of sins. May magiging kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. And let me tell you why this is important. Why DC? Forgiveness is costly. Baka nakakalimutan po ninyo. Forgiveness is not something that is easy. Forgiveness is costly. Napakahirap kayang magpatawad. Amen? It is really hard to forgive. It is costly kapag nagpapatawad ka. Kuya, paano po yun? Ano pong ibig sabihin mo pag costly po yung pagpapatawad? Whenever you are trying to forgive, whenever you are forgiving someone, ang ginagawa mo, nagbibigay ka ng grace doon sa taong nakasakit sa'yo, and at the same time, you are absorbing the pain. That is why it is costly to forgive. Akala natin it is something that is simple, but it is costly to forgive. It is costly. Kasi ang gagawin mo, magbibigay ka ng biyaya doon sa taong nakasakit sa'yo, tapos, i-absorb mo yung sakit. Madalas gusto nating makaganti. Di ba? Tayo mga tao, gusto natin makaganti tayo doon sa mga nakasakit sa atin. Gumanti ko kaya kasi penasakita na ako. We have that kind of mindset. Pero it will make a difference kapag naiintindihan mo that you have sinned against God. Mag-iiba po yung pananaw mo kapag naiintindihan mo ang Diyos, nagkasala ka laban sa Kanya. It will make a difference. You know why forgiveness is costly for the Lord to give? Alam niyo po ba bakit? And madalas, lagi ko sinishare to every time that I'm standing dito po as your preacher, every YDC.
Hindi nawawala sa akin to. You know why it is costly for God to forgive you? Because He gave Christ, His one and only Son. Ibinigay niya si Kristo on your behalf. And many of us, the reason why we are not grateful doon sa kapatawaran na ginawa po ng Diyos sa atin, because we do not understand the magnitude of our sins. Hindi natin naiintindihan kung gaano kalalim, kung gaano po kagrabe ang mga kasalanang nagawa natin sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, easy lang para sa iyo na, Lord, patawaran mo ko. Agawa kayo ni Lord. Nag-sex kami ng girlfriend ko. Patawarin mo ko, Lord. Sorry po. It is not like that. Hindi po siya ganon, YDC. Forgiveness is costly. Forgiveness is costly. Tignan niyo po yung sa Hebrews chapter 10 or 9. Sorry po. Hebrews chapter 9. Look at this. Sabi po sa Hebrews chapter 9:22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin ng author po ng Hebrews? Alam niyo po yung sinasabi niya? Lahat ng mga tao from the Old Testament, kung nais nilang maging malinis ang kanilang buhay, nais nilang maging banal, nais nilang maka-worship katulad ng ginagawa ninyo ngayon, they have to offer sacrifices. Kasi kinakailangan po ng dugo para magbayad doon sa mga kasalanang nagawa po nila. Because sin has its cost. Hindi po pwede na basta ka nalang palayain ng Diyos sa mga kasalanang nagawa mo. Di ba lagi ko pong ginagamit na example to sa inyo? Sa tingin niyo po ba, YDC, listen to me, sa tingin niyo po ba, magiging mabuting judge si Lord kung ikaw na nagkasala, nagrebelde, nagsinungaling, sinaktan ng puso ng Diyos, kung ikaw, bigla ka nalang patatawarin ng Diyos, sige, malaya ka nang makaalis, okay ka na, mahal naman kita. Do you think the Lord is fair? Is He just? Ang Diyos po ba ay may katuwiran kung ikaw, tayo na nagsinungaling sa Diyos, tayong inayawan natin ng Diyos, tayong pinili natin ang sarili nating kagustuhan kesa sa kagustuhan ni Lord. Do you think it is just for God para sabihin niya sa'yo, total love naman kita, sige okay ka na? Do you think it is just for God to do that? No. Why? Bakit? It will be injustice. Magiging masama pong judge ang ating Diyos kung hahayaan ka na lang niyang makalaya sa mga ginawa mong pagkakasala laban sa Kanya. Naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? So, ibig sabihin, ka na lang palalayain ng Diyos doon sa mga compromises mong ginawa laban sa Kanya, na pumasok kayo ng relationship ng hindi pa oras, tumakas kayo at nagtatago kayo sa mga maraming leaders, tapos nagsisex pa kayo outside marriage, and you will say to me that the Lord loves me, He will simply forgive me, nang walang cost, then you are making a mistake. Kasi hindi po ganun ang Diyos. Someone has to pay. Kailangan may magbayad. Sa tingin pa, kapatid, sasapat ka bilang pagbayad sa mga nagawa mong pagkakasala laban sa Kanya. Do you think it is enough for you, your own blood, your own merit, your own goodness, everything that you do in your whole lifetime, sa tingin mo ba sasapat yun para pagbayaran lahat ng mga pagkakasalang nagawa natin? Will it be enough? Will it be enough, YDC? No. It will not be enough. That is why, for shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Most of the people in the Old Testament, for them to worship the Lord, para lang makaranas po sila ng pagpupuri sa Diyos, para lamang maranasan natin yung nararanasan natin kanina during worship. Sinong na-bless sa worship kanina? Sino dito naranasan yung presence ni Lord? You know, it's rare, the Old Testament. That is rare.
You know the thing na madalas tinitake for granted natin? For them, it is so rare to experience. We are taking it for granted. And ikaw, and you have the ability to raise your hands in worship. Thank you. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So para lang magkaroon ng kapatawaran sa mga pagkakamali natin, it required the death of His dear Son for us. That is how much He loves you. Kaya nga sinabi ng John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Now, I am wondering, as someone who has sinned against the Lord before, ako po namamangha whenever I am reading this verse. Ewan ko po sa inyo, siguro sanay na kayong binabasa, siguro madalas nyo nang nakikita yan, pero ako namamangha, alam nyo bakit? Sino ba ang Diyos na to? Na sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kinaya niyang iwanan ng kanyang anak. Ibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa ating i-reject naman ang pag-ibig niya. Namamangha ako, I am amazed of how the Lord has given Jesus Christ for someone like me. For someone like us. And yet He gave. And yet He gave. Ibinigay niya si Kristo para sa iyo. Do you understand this? YDC? Do we really understand this? Do we really understand how the Lord loves you so much through giving Jesus Christ for you? Sa mga first-timers natin, maybe you are parang tawag dito, parang nabigla kayo sa mensahe natin, but just want to tell you clearly that apart from Jesus Christ, there will be no forgiveness of sin. Apart from Jesus Christ. Kung wala po si Kristo sa picture at kung hindi po magiging Diyos, hindi magiging Panginoon si Kristo sa mga buhay po natin, magiging miserable po yung buhay natin. I have experienced it and it is not good. YDC, are you there? Alam ko marami tayong gustong gawin. Alam ko marami tayong pangarap para sa ating mga sarili. Alam ko may mga bagay ka na nasa isip mo na magaganda na para sa iyo. But again, apart from Jesus Christ, there will be no redemption for our sins. There will be no forgiveness apart from Him. We need to have Him in our lives. Are you there? So kung kinakailangan, ibitawan natin lahat ng mga bagay na mayroon tayo and just to simply cling to Him, we need to do it. Kailangan natin gawin. Amen? Look at this. No matter how hard you try to do good, without Christ in your life, you will not receive forgiveness for your sins. And marami sa atin ang ginagawa natin, we are trying to justify our existence by attending ministries. No, i-justify natin yung mga pagkakamali nating nagawa. Ay hindi, nagkamali ako, so gagawin ko to. Mag-show up ako sa ministries, gagawin ko yan. Pantatapal mo sa mga maling nagawa mo. But let me tell you, YDC, the only cure we need is Jesus Christ Himself. There is no other cure. There is no other message that is enough to save us from ourselves, to save us from this world. Ang kailangan lamang po natin ay walang iba, kundi si Kristo lamang po. Jesus Christ is the prime example. It's the perfect revelation of God's love to us. Siya po yung pinaka. He is the prime and supreme example of His love to us. That is why kung wala si Jesus, hindi natin makikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. When Jesus Christ is not in our lives, all we see in the presence of God is nothing but wrath. Walang iba kundi galit. Pero dahil nandyan si Kristo, because we see Jesus Christ in our lives, all we see,
is God's grace and favor looking down on you with love. This is the message of God's love. YDC, up until you will not be honest about yourself, about the things that you have committed, sa mga bagay na nagawa mo, you will fail to see the wonders of God's grace. Hindi mo makikita. Kung hanggang ngayon nakaturo ka pa rin sa ibang tao, at kung hanggang ngayon tinatakbuhan mo pa rin yung mga kasalanang pilit kang nilalabanan, you will not see how beautiful God's grace is. But, if you owned your sin, kung inamin mo yung mga pagkakamali mo, if you owned all of the mistakes that you have done, and says, Lord, I have failed again. I have committed a mistake again. Nabigay ko na naman to, nagawa ko na naman to kahit hindi po dapat. Panginoon, patawarin mo ko. I am trusting in Jesus Christ. Then the Lord, our Heavenly Father, will forgive you of all of your sins. Yung bigat mawawala. And you will be set free. Again, hindi ko po alam kung sino yung mga pumasok po dito sa kwartong ito na may mga pasan-pasan. Dahil nga, you've made a mistake. You have committed sin. You've been so prideful. May mga bagay kang nagawa na hindi ka aya-aya pag nakita ng maraming tao. But let me tell you this. There is no sin too greater that the Lord cannot forgive. There is no sin greater. Ibig sabihin po neto, ibig sabihin po neto, gaano man kalala at kagrabe ang naging kasalanan mo, when you come forward and repent before the Lord and ask His forgiveness because of what Christ has done, and because you are trusting Jesus Christ, you will experience the forgiveness of God. Patatawarin ka, buburahin yung mga kasalanan mo. It is as if you did not sin. Yun po ang magandang mensahe ng Biblia. Yun po yung magandang mensahe ng gospel. That is the good news of Jesus Christ. And He is inviting each and every one of us, stop trusting yourself. Stop trusting your own methods. Stop trusting your own knowledge about who God is. And start trusting on Jesus Christ, who alone has the power to save you. Amen. So we receive forgiveness, and next, hindi lamang po natitigil doon. Sinabi po doon, then we will have eternal life. You know what is eternal life? It is to be with Jesus Christ forever. Wala na pong masasarap pa at wala nang mas tinanais pa yung puso mo, kapatid, kundi yung makasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa langit? Hindi. Dito rin sa lupa, pwede mong maranasan ang biyaya ng ating Diyos. We can experience His love right here, right now, if you put your trust in Jesus Christ. Sige, palakpakan natin ang Diyos. It is to be with Him forever. Naalala ko yung prayer ni Jesus na mahahanap sa John 17:24. Father, I pray that these people, that these will be with me where I am. Kung saan ako pupunta, sana makita. Father, I want those you have given me. Jesus Christ is pertaining to you. Panginoon, Ama, gusto ko yung mga ibinigay mo sa akin, yung mga kabataan sa Calvary Temple. Gusto ko, kung nasaan ako, makasama ko rin sila doon. And I want them to see the glory that I have. Kung papaano mo ako minahal, alam niyo yung ibig sabihin nito, YDC? Kung papaano mo ako minahal, ganun din mamahalin mo sila. So kung papaano po minamahal ng Diyos Ama si Jesus Christ, that is how much the Father loves you. It is to be with the Lord forever. YDC, wala nang mas sasarap pa at wala nang mas ninanais pa yung puso mo, kundi mahanap niya yung kapahingahan niya kay Kristo. Wala na. There is nothing else in this world can give you rest. Makinig po kayo. Wala pong bagay, wala pong tao ang makakapagbigay kasiyahan o kapahingahan sa puso po nating pagod. The only thing that our heart needs is nothing but the presence and the love of our Father in heaven. There is nothing. There's nothing in this world
Walang mga bagay dito sa mundo. Walang kahit anumang klaseng laro at kahit anumang klaseng relationship yan kung nag-e-enjoy ka man. None of these things can have satisfaction in our hearts. Walang makakapagbigay satisfaction sa puso natin. Only when we find our rest in Jesus Christ. Kapag yung puso mo natutunan niya ng mag-surrender ng lahat ng bagay at ibigay lamang walang iba kay Kristo. Kaya pakisabi sa katabi mo, bigay mo na kay Jesus yan. Amen. Start trusting on Jesus. Listen, YDC, hindi po ginagawang miserable ni Lord yung buhay mo. No. He wants you to be happy in Him. He wants you to be completely happy in Him. The Lord is jealous of His glory. Ayaw ni Lord na masaya ka sa ibang bagay pero maliban sa Kanya. Can you imagine you are happy with the things of this world pero kay Lord hindi ka masaya? Kapag U-days na, mas excited ka magpunta sa concert kaysa makinig ng sermon o yung word ni Lord. Alob mo na mo, may-ari, pastor, sasabi, bantang amit mo na la, retang kamit mo. Isn't that somehow confusing for a Christian? Na masaya ka sa ibang bagay, pero sa Diyos, hindi ka masaya? Pero dito po sa Calvary Temple, masaya po tayo sa Diyos. Yung puso natin kontento sa Diyos. Come on. Our hearts are contented with Jesus Christ alone. Amen. Hindi lang po natatapos dyan. Alam niyo po kung ano pang meron? Pagkatapos ng kapatawaran natin, pagkatapos ng kaligtasan natin, alam niyo po ba kung ano meron? The highest blessing of the gospel is sonship. Ibig sabihin, pagkatapos kang iligtas ng Diyos, pagkatapos kanyang patawarin, tinawag kanyang anak niya. Ibig sabihin, hindi ka ulila. You are not alone. You have this God-given identity in Christ. You are called sons and daughter of the Most High. Kaya yung katabi mo, aba, tagapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Oh, tingnan mo. Diyan makanya niya itsura yan. Diyan lulupa yung basan. Diyan epamendilo. Come on. Kahit ganyan yan. Tagapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Bakit? That person, yung katabi mong yan, he is called or she is called the son and the daughter of the Most High God. Hallelujah. Come on. This is the highest blessings of the gospel. That is the highest blessing of the gospel. Hindi man po yung justification, hindi man po yung kaligtasan, hindi man po yung ginto sa langit. Yung pinakamataas na pagpapala ng mensahe ng gospel, it is you being called a child of God. Kaya nga sinabi ng John 1:12, for those who have received Him, He have given the right to become child of God. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Yet to all who did receive Him, sino dito magmula sa oras na to, tinanggap niya na si Kristo sa kanyang buhay? Then you are called child of God. You are called child of God. Amen? Diyan pa maglakwan memo minsan. Diyan paglakwan memo minsan. Ikaw pa rin ay tinawag na anak ng Diyos. Amen. Sabi po ng 1 John chapter 1, I think. Chapter 1 ba to? Yes, chapter 3, verse 1. Sorry. See how very much our Father loves us. Nakikita nyo ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos Ama? Do you see? Do you now see how the Father loves you so much? He loves us so much, for He calls us His children. And that is what we are. Alam nyo bakit what yung ginamit? What yung ginamit? Because it goes beyond our understanding of our own being. Ibig sabihin, ng turing talaga sa atin ng Diyos ngayon ay mga anak niya. That is what we are. But the people who belong to this world don't recognize it. Kaya nga marami sa atin, kinukutsa tayo. Because they do not really recognize the power and the identity that we have. They are making fun of us. In fact, some of you entered into this place making fun sa kung anong ginagawa natin, tinatawanan tayo. But in reality, they do not recognize yung identity na meron tayo. Habang yung mundo nakalagak yung identity nila sa pera, babae o yaman, kapag nawala na yun, wala na rin yung identity nila. Pero tayo, mawala man yung pera, mawala man yung tao, mawala man yung yaman,
may identity tayo kay Kristo. Because this identity cannot be shaken. It came from heaven. Nanggaling po sa langit. Nanggaling po sa langit. This God-given identity has been given by the Lord. Amen. Kaso lang, yung mundo, hindi nila ma-recognize ito. Akala nila, baliw-baliwan lang tayo. Pero hindi tayo baliw. Amen. Sino yung mukhang baliw? Yung taong wala kay Kristo o yung taong na kay Kristo? Yung taong wala kay Kristo. Kasi imagine the life that you have before na wala ka pa kay Kristo. Imagine you will spend almost 12 hours batak. Batak ka, no, men? Batak eh. Tapos sasabihin nyo, yun yung masayang, sasabihin nyo sa akin, masaya yun? Come on, man. Come on. Come on. Yun, masaya? Yung lulunurin mo yung sarili mo sa alak, masaya? Tapos pag uwi mo ng bahay, ikaw yung pinaka-miserable sa lahat? Tapos wala kang pag-asa? Tapos tatawagin tayong baliw ng mga taong to? Hindi, no. We are the most happy person in the world. Why? Because we have Jesus Christ. Kasi may Kristo tayo. Ganun po kamiserable yung state ng mga taong nasa mundo. That is why we need your help. They need our help in sharing this wonderful news. Amen. Kaya pakisabi sa katabi mo, tanggapin mo na si Kristo. Bago pa mahuli yung lahat sa mga kalokohan mo, kamo sa Kanya. Amen. You can receive and experience these three wonderful gifts of forgiveness, salvation, and sonship from God's love if Jesus is your true Lord and Savior. Uulitin ko, anything that is outside of Jesus, ano man ang mga bagay na wala kay Kristo, will not be successful. It will fail. Lagi ko nga sinasabi ito, this is my, I think, word of the year ko to. Anything that is not Christ will not hold. Ano man bagay na hindi si Kristo, hindi ito magtatagal. Kaya kung yung relationship na yan, hindi yan nanggaling kay Kristo, aba, wag mo nang hintayin yung Heart's Day, kapatid, kasi hindi po yan magtatagal kung wala si Jesus dyan. Pagpapalit ka lang yan sa iba. Tapos bili-bili ka ng tickets, pupunta kayo ng U-Days, manonood ng concert, tapos pagpapalit ka lang. Tapos sasabihin mo, yun yung masaya. Come on, man. Come on. Aray ko. Makukontento lang tayo kay Kristo. Amen. Mahahanap lang natin yung kasiyahan natin sa Diyos. Come on. Hallelujah. Sa pangalawa, since ngayon, naiintindihan na po natin at na-reveal sa atin yung pong blessing ng mensahe ng gospel, what we need to do in second point is this: you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you trust in His wonderful promises. If you trust in His wonderful promises. And I know, oftentimes, it is hard to trust, lalo na kapag nakaranas ka ng disappointment. Especially if you are praying for something na hanggang ngayon wala pa rin, ang hirap magtiwala sa Diyos. But let me change that narrative today, according po sa salita ng Diyos. Sinabi ng Hebrews 11:1, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Sinasabi po ng salitang ito, ang pananampalataya daw, ang pinakapundasyon, ang nilalaman ng mga bagay na pinapag-asa daw po natin. Ibig sabihin, YDC, without faith, we will fail to see the wonderful promises of God. Hindi natin makikita yung mga magagandang pangako ni Lord sa buhay natin kapag walang pananampalataya. And how do we know if we have faith? We obey. Amen? Paano natin malalaman na meron tayong pananampalataya? We obey the Lord. We love Him back. Amen? We do the things that pleases Him. Yun po ang nagpapakita na meron tayong tunay na pananampalataya. Amen. Tingnan niyo po yung sinabi ng isang mangangaral, and I really love this topic. Ito pong quote na to. Actually, paulit-ulit ko itong inuulit sa akin personally. True faith is resting upon the character of God and ask no further proof than the moral perfections of the one who cannot lie. It is enough that God said it. And if the statement should contradict every one of the five senses
and all the conclusions of logic as well, still, the believer continues to believe. Ibig sabihin, in shorter terms, ang ibig sabihin daw niyan, ang tunay na pananampalataya, kahit na hindi na nagme-make sense sa kanyang isipan, mananampalataya at mananampalataya pa rin siya. Yun po yung ibig niya sabihin. Kahit na hindi na nagme-make sense sa kanyang kaisipan, at kahit na beyond na siya sa logical reasoning, kung sinabi ni Lord na pagpapalain ka niya, maniniwala ka kasi hindi siya nagsisinungaling. Amen. At kung pinangako ng Diyos sa iyo, i-restore niya yung buong pamilya mo at maliligtas sila, and as you obey the Lord, wala ka mang nakikitang resulta ngayon, at dahil parang nagko-contradict pa yung sitwasyon kasi si mama at papa nag-aaway pa sa bahay, tila imposibleng madala sila sa church, pero sinabi ng Diyos, marirestore sila. Ang gagawin natin, maniniwala tayo. Kahit na po hindi na nagme-make sense sa ating kaisipan. That is faith. Amen. Ito po yung itsura ng faith. Na alam mo, binigay ng Diyos yung pangako pero ibibigay mo pa rin sa Kanya kasi naniniwala ka. Kung ibibigay mo man siya sa Diyos, ibabalik niya sa'yo. Amen. It is saying, ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid ko, mananampalataya pa rin ako. And somehow, in relation to God's love, ang hirap tanggapin na yung katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Kasi nakikita mo yung sarili mo eh. You see your own failure, nakita mo yung mga naging pagkakamali mo, and then you have this something in mind, kamahal-mahal pa ba ako? After all the things that I have done, does the Lord really love me? Diba? Sino dito nakaranas nun? Honestly speaking, come on, raise your hands. Yung ang dami mo nagawang pagkakamali and somehow you feel that the Lord doesn't love you. Diba? Tapos pilit mong hinihila yung sarili mo sa church. Pero bigat na bigat ka kasi pumapasok sa isipan mo na sinasabi ng demonyo, hindi ka natatanggapin ng Diyos. But faith is this. Faith is trusting na kahit ano yung nangyari sa akin, ano man yung nararamdaman ko, alam ko mahal ako ng Diyos. That is faith. Hindi man nagme-make sense sa akin kung paano ako mamahalin ulit ng Diyos. After all the things that I have committed, after all my hands have done, does the Lord really love me? Faith says, yes! Ang pananampalataya ang sasabihin niya sa kabila ng lahat ng aking mga pagkakamali at anuman ang aking mga nakaraan, lalapit ako sa Diyos, patatawarin niya ako. Kasi mahal ako ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. That is what faith is. Sa isip mo parang hindi ka natatanggapin ng Diyos. Kasi nagawa mo yun eh. And yet, the grace of God goes beyond our logical reasoning. Sabihin niya sa'yo, anak, mahal kita. Balik ka sa akin. Amen. Sabi po sa Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Nagbigay po ng description si Jeremiah dito, ano yung itsura ng isang taong nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng maraming pagsubok na kanyang hinaharap. Ano yon? They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Ako po, nagpipreach po ako sa may San Pedro Tarlac at nakikita ko po doon. Sa tabi po kasi ng church, ilang lakad lang, meron kang makikitang ilog. May ilog po doon. And makikita mo yung mga puno doon sa ilog, kulay green po yung mga dahon nila kahit anong panahon. Kasi nakadikit sila sa ilog eh. At ito yung picture daw ng isang taong nananampalataya sa Diyos. Makikita mo yung mga itsura nila, nananariwa. Tignan mo ang itsura ng katabi mo, nananariwa ba? O lupa na yung matundo, bisa na yung Montayo days. Sabi mo, makiramdam ka pa, kapatada mo kaya. Tignan mo. Come on, man. Its leaves never wither. Ibig sabihin, fresh na fresh pa rin siyang tignan. Nananariwa. Kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan niya. Meron na ba kayong nakitang
kakapatid natin sa pananampalataya na alam mo may mga problema siyang pinagdadaanan, ang tindi ng pagsubok na hinaharap niya, pero nakikita mo lagi siyang nakangiti. Malay ang problema. Why? Those people, those persons, your brothers and sisters in Christ are trusting not on the situation, nagtitiwala sila hindi sa methods, nagtitiwala sila hindi sa sarili nila kakayahang manampalataya, but they are trusting upon Jesus Christ alone. Nandoon yung tiwala nila. Nakasandal sila. Na kahit anuman mangyari, hindi sila babagsak. Bakit? The Lord has got their back. Tangan-tangan sila ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kahit anong pagdaan nilang pagsubok, nakikita mo nananariwa. They're so full of gladness, they're so full of joy. Saan ka makakakitang ganon? Yung mga Kristiyano lamang sa Calvary Temple. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung nananariwa yan. Sabi mo na Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Alam nyo, church, no? YDC, listen. Dito po sa age na meron tayo, marami sa atin we experience anxiety and depression simply because of consuming too much social media. Tapos nakikita mo yung mga classmates mo, no, ano na inaatin nila sa buhay. Kahit na ayaw mo naman pumasok ng relationship, pero dahil nakakakita ka ng mga reels sa social media mo na gusto nang pumasok ng relationship, ikaw din ngayon na-anxious na. Gusto mo na rin pumasok ng relationship kahit hindi pa dapat. Come on, man. It's the things around us that influences us. Kaya somehow, ayun, driven ka na rin sa anxiety. Hindi ka makatulog hanggat hindi mo nakaka-chat. Hanggat wala kang girlfriend, hanggat wala kang boyfriend, hindi ka mapalagay. You are anxious, you are being driven by the things of this world. Pero sinabi ng salita ng Diyos, you will keep Him in perfect peace kapag yung isip nila, yung puso nila, ay nasa sa inyo. When they are focused on nothing else but the Lord. Now, the question is this. Who's your focus? Talaga ba? Amen. Sabi mo muna, amen. Yun. Come on. Listen, it's about our focus kung saan nakatuon yung attention mo. And most of the time, saan nakatuon yung attention mo? Sa social media. Sa mga nakikita mo sa reels. Sa mga bagay dito sa mundo. Kaya kahit na hindi ka pa dapat pumapasok ng relationship, dahil nakikita mo yung mga kaibigan mo, nagsustory sila, pumupunta sila ng Baguio na may partner, ikaw din ngayon gusto mo na. Come on, man. Pero, when we fix our eyes on Jesus, there is this peace. Ito yung klase ng kapayapaan na somehow hindi nabibigay ng mundo. At alam mo, kahit na nakikita mo na silang pumapasok ng relationship, kahit na may bago na silang trabaho, at kahit na yumayaman sila, ikaw payapa ka pa rin. Because you have Jesus in your life. You are at peace. You are at peace. Ibig sabihin, yung heart mo at rest. Hindi ka na nag-worry, bakit sila may ganyan na, bakit sila may ganun na, ako wala pa rin. Bakit sila nasa top, ako wala. Dahil may Jesus ka, because your mind is fixed on the Lord, He will keep you in perfect peace. Payapa. Contented. Hindi at rest at hindi nagmamadali yung puso mo. Kaya kahit na wala pa yung mga bagay na pinapanalangin mo, I'm all good, brother. Kasi bakit? Kasi kasama ko ang Diyos. I am content with what I have, and what I have is Jesus Christ. Come on. Hallelujah. Come on. Ang ibig sabihin po ng keep sa salitang Hebrew is natsor. Ang ibig sabihin ng natsor, it's God keeping you. Sa ibang pa, yung pinaka-idea po nito, it is like a parent watching over their child habang naglalaro sila sa park. Makikita niyo yung mga parent, di ba, pag nakikita nila yung mga anak nilang naglalaro, laging nakabantay. Binabantayan saan sila magpunta. Amen? Kapag pag may alam silang may kapahamakan na darating, yung parent agad siyang naka-action,
That is the same with the Lord sa atin. He will keep us in perfect peace kapag ang ating mga isip, mga puso't isipan nasa Diyos. Kapag nakatuon po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sinabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, I love this verse. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ano kaya ang ibig sabihin ng verse na to? Ang ibig sabihin po ng verse na to, for no matter how many promises God has made, gaano kaya karami ang pangako ng Diyos sa Biblia? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, everything in the Bible is God's promise. Amen? From the Old Testament up until Revelation, the things that are written there, the promises of God, nung dumating po si Kristo, at nung si Kristo po ay namuhay po ng perpekto dito sa lupa, namatay po siya para sa atin at kinuha yung kasalanan at ang sumpa na mayroon po tayo. And when He rose again from the dead, Jesus Christ said yes to all the promises. Nagbigay po ng stamp of approval si Jesus sa mga pangako ng Diyos. At sinasabi ni Jesus sa atin, kaya kayo nakakapag-amen ngayon kapag dinideclare yung mga pangako ng Diyos kasi alam nyo, sa pamamagitan ni Kristo, natupad na po sila. So, ganito po yung ibig sabihin niya. Ganito po yung ibig sabihin niya. Whenever a promise from the Bible, sinasabi niya sa inyo na pagagalingin ka sa lahat ng karamdaman mo, ang sasabihin mo is, let it be so. Ang ibig sabihin ng amen is let it be so. Bakit tayo nakakapag-amen? Kasi po tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The answer is Jesus Christ Himself. Kaya kung sinabi ni Lord na paliligayahin kita at magiging kontento ka sa akin, ang sagot natin ay? Amen! Kung sinabi ng Diyos, pagagalingin kita, ang sagot natin ay? Amen! Kung sinabi ni Lord, pinalaya na kita sa depression na yan, ang sagot natin ay? Amen! Sige, palapakan natin ang Lord. Come on. For His promises are yes in Christ Jesus. May katugunan lahat ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapatid, hindi po matatapos sa miserableng buhay ang buhay mo. Ibig sabihin, may pag-asa ka kapatid. Ano man ang naging pagkakamali mo, God can redeem you. Why? Because that is yes in Jesus Christ. That is yes in Him. Kaya nga ano yung sagot natin? Sagot natin ay amen. So kung sinabi ni Lord, bibigyan kita ng magandang kinabukasan, ang sagot natin ay? Amen! Kung sinabi ni Lord, pinagaling na kita, ang sagot natin ay? Amen! Kung sinabi ni Lord, ako yung bahala sa pang-camp mo, ang sasabihin natin ay? Come on, hallelujah! Why? Because that is yes in Christ. Yes in Christ. Ako nang bahala sa iyo, anak. I will be your provider. Kaya hindi ka magkukulang. Pang-camp, 4-7, napakaliit lang yan sa akin, sabi ng Diyos. Akong bahala sa pang-camp mo, sabi ng ating Panginoon. At ang sagot natin ay? Amen! Come on, sige, palapakan natin ng Lord. Hallelujah. Kaya naman, ngayong nakikita na natin, nag-a-unfold yung message kung paano tayo dinadala ng Diyos sa kanyang puso. Aba, ano man ang mangyari sa atin, kapatid, katulad ng mga Hebrew Christians, wag na po tayong babalik sa dati. Wag na natin babalikan yung dating kasalanan natin. Wag na nating babalikan yung mga dating pagkakamali natin. Binura na po lahat na yun ng Diyos. Wag mo nang balikan, kapatid. Magpatuloy ka. Amen. Keep on showing up. Pakisabi sa katabi mo, show up. Kaya nga sabi po ng Hebrews 10:23 is this. Excited si ate, no? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Manghawakan ka, kapatid. Huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob. Dahil alam mo, yung nangako sa'yo, tapat at hindi nagsisinungaling. He is faithful. Kaya kung sinabi ng Diyos na mahal ka niya, maniwala ka. Maniwala ka. He loves you. People around you will not love you katulad ng pagmamahal ng Diyos, but only God can truly love you. He will love you. Sabi nga po dito, nailagay ko po siya, the greatest sorrow and burden that you can lay on the Father
the greatest unkindness you can do to Him is not to believe that He loves you. Yung pinakamasakit daw na bagay na pwede mong ibigay sa Diyos, yung pwede mong magawa sa Kanya, kung meron man, ay yung hindi ka manampalatayang mahal ka niya. Kaya ano man yung mga nagpapagbagabag sa'yo, yun, no? Kung ano man yung nagpapabagabag sa'yo, tama, nakuha ko. What are the things that are trying to steal that joy, no? Steal that love sa puso mo? It's time to throw them away. Cast them out. Amen. And start believing sa sarili mo. Ngayong oras na to, manampalataya ka. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Sige, come on, say it with your chest, mahal ako ng Diyos. Sabihin mo, sige, remind mo yung sarili mo, mahal ako ng Diyos. No matter what season it gets, mahal ako ng Diyos. Ano man ang sitwasyon na pagdaanan ko, mahal ako ng Diyos. I may walk through the valley of the shadow of death, pero alam ko, mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. So last point is this, abide in His love every day. Manatili ka sa pagmamahal niya. Katulad ng sinabi ko, huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Huwag mo nang babalik, huwag mo nang i-entertain ulit yung kasalanan na yon. Magpapabigat lamang yan sa'yo, magiging miserable lamang ang life mo. What you need to do now is to abide in His love every day. Manahan ka sa pagmamahal niya para sa'yo. Amen. Ang ibig sabihin po ng abide in Greek is meno. It means to stay, to remain, to live, to dwell, to endure. Ang ganda lang po ng ibig sabihin niya po dito. Sabi niya, to let the roots dig deep. Yung mag-ugat po ang ating pananampalataya ng mas malalim para kahit anuman pong bagyo ang dumating, alam nating hindi tayo mawawala sa Diyos. It is continuing, enduring, being present, standing firm, tarrying, waiting it out, and holding on tight. It's a vibe of steadiness and trust. It's a vibe of steadiness and trust. Ito yung kahit anong sitwasyon na pwedeng mangyari sa buhay mo, you will still manage to show up in prayer. You will still manage to show up in reading the Bible. You will still manage to show up in gathering. Kahit na hindi naman maganda nangyayari sa bahay ninyo, you will still show up. That is abiding. And it requires so much strength and grace para makapag-abide po tayo. Hindi natin kaya kung sa atin lamang. We need the grace of God. Kaya nga as we have this revelation of God's love to us, nagkakaroon po tayo ng kakayahan para po manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi po ng John 15:10-11, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Doon lamang po magiging kompleto yung kagalakan natin kapag nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. It is after learning about His love for us, receiving and believing His love for us, and then remain in that love, then there we will experience the joy of living in God's love. Paano natin magagawang mag-remain? It is remaining in God's standard. Mag-obey po tayo sa mga nais po ng Diyos. Mag-obey po doon sa mga parameters na nilagay po ng Diyos sa ating buhay. Hindi po yung magmarunong po tayo sa sarili po natin. But it is trusting the Lord. Amen. When we abide in God's love, kapag nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo umaalis, then mararanasan natin yung totoong kagalakan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Romans 8:35-39, I believe, ito na po yung last verse, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No. Pakisabi no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
Ibig sabihin po nito, wala mang anumang bagay na pwedeng harapin ng isang Kristiyano ang makakapaghiwalay sa kanya sa pag-ibig ng ating Panginoon. Anumang bagay yan, may problema man na pumapasok, nag-aaway ba yung mga parents mo, bumagsak ka sa school, may mga pagkakataon that you feel hopeless, there is nothing in all creation that can separate you from God's love in Christ. Bakit? Dahil ganun kakamahal ng ating Panginoong Jesus. Can you imagine this? Can you imagine Jesus Christ dying for you, tapos bandang huli, iiwan ka niya? Hindi po ganun ang ating Panginoon. The Lord will not leave us. Hanggat hindi natin iniiwan ng Diyos, hanggat nagpapatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Because nothing in this world can separate us from His love. Akala mo, ikaw yung nakahawak sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig? Hindi. Siya pala yung nakahawak sa'yo. Amen. At sinabi ko ng salita ng Diyos, when that kind of love dwelt in your heart, nasa puso nyo talaga, mga kapatid. If that kind of love is dwelling in your heart, then walang anumang bagay dito sa mundo yung makakapigil sa inyo. There's nothing in this world, not even trials, nothing in this world yung makakapigil po sa inyo para mag-abante yung pananampalataya ninyo. Why? Because that is the power of God's love. That is the power of God's love. Let me end with this. God's love in Christ conquers sin. God's love in Christ conquers hell. God's love in Christ conquers death. And if this conquering love dwells powerfully in our hearts through the Holy Spirit, then truly we are more than conquerors through Him who loved us. Kung yung pag-ibig na to, nananalay tayo sa buong pagkatao mo, kung yung pag-ibig na to ay nasa puso mo, kung yung pag-ibig na to nag-uumapaw sa'yo, anuman ang pagsubok na darating sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo yan, kapatid. Bakit? Kasi makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang bagay na pwede mong harapin, mapagtatagumpayan mo yan. Because you are more than conqueror. Pakisabi sa katabi mo, you are a more than conqueror. Amen? Kaya bakit ka manlulupaypay? Kaya bakit ka naglulugmok? Bakit ka ngayon nasa punto ng buhay mo na parang wala ka ng pag-asa? Christians, listen to me, YDC. I exhort you right now to stand up in your faith. Balikan mo ulit yung pag-ibig mo sa Diyos. Huwag kang manghinaan ng loob. Stand up once again for Jesus Christ. You are a more than conqueror through Him. Walang bagay yung makakapigil sa'yo kapag alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. And if that truth dwells in your heart powerfully, there's nothing in this world that can destroy you. Ano mang iba to ng kaaway? Ano man yung mga bagay na dumating this year, 2026, if we have the love of God powerfully dwelling in our hearts, then nothing in this world can hinder us in progressing the kingdom of God. Aabante tayo. We will do the things that God has called us. Magsisilbi tayo. Kahit na may mga pagkakataong nauubos na tayo, we will do all for the glory of God. At kahit na wala na nag-a-attend sa mga campus sumpukan natin, mag-a-attend pa rin tayo sa mga campus sumpukan natin. We will do the things that pleases the Lord. Why? Because He loved us so much. We will show up. Pakisabi, I will show up. Come on, say it with your chest. I will show up. Hallelujah. I will remind you once again, YDC. Anything that is not in Christ, anything that is not Christ, will not last, will not hold. Ano man yung mga bagay na hindi si Kristo, hindi yan magtatagal. But, katulad niya nung sinabi ng CEO namin kagabi, kapag naman yung bagay na yan, nagawa siya para sa Diyos. If that thing that you are doing is for the cause of Jesus Christ, then that thing will last forever. Magtatagal at magtatagal yan. That is why conquer the schools. We will conquer Angeles City. We will conquer many universities. We will conquer the schools here. We will advance the gospel of Jesus Christ. Nakakamangha. Kasi yung bawat isa yung gagamitin ng Diyos para ma-advance yung gospel niya. Ikaw,
Oo kapatid, gaano man ka-ordinaryo yung buhay mo. At kahit parang wala namang pumapansin sa'yo, ang Diyos nakatuon sa'yo. Alam ng Diyos yung nilagay niya sa buhay mo. Kaya nga huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob. Tumayo ka at manampalataya ka ulit sa pag-ibig ng Diyos. Kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Come on, we stand in the presence of the Lord. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Let me end with this. Sabi dito, when we obey, it will lead us abiding in God's love. Abiding in God's love equals experiencing His best love through faith in Christ. Hindi ko po alam kung sino po dito dahil sa mga maraming sitwasyon na mayroon sila. Nang hinaan kayo ng pananampalataya, nang hina kayo. It is time for us to recover that thing again and place our faith once again to Jesus Christ alone. Amen? Hallelujah. Sige po, habang tatanggap tayo ng banal na hapunan, we will be led by our worship team. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Let us worship the Lord.